wala ang Panginoon, mga kapatid, di natin kaya ang ating buhay, mga kapatid. Some of us, maybe, mga kapatid, we are here. Marami po tayong burden sa ating mga puso, mga kapatid. But still, by the grace of God, mga kapatid, we are here, mga kapatid. Sabi lang, mga kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoon, di ba, mga kapatid? Amen. The vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled, mga kapatid. If it seems slow coming, mga kapatid, sabi po dun sa ating verse, mga kapatid, minsan, ramdam natin, mga kapatid, napakabagal. No? Lord, ang tagal naman ng kasagutan ng aming mga panalangin, mga kapatid. But God has promised, mga kapatid, ano daw po ang kailangang gawin? Wait patiently. For it will surely take place. And, hindi lang po, mga kapatid, sabay, it will not be delayed, mga kapatid. Kung sa mundo, mga kapatid, meron tayong mga delayed na salary, may mga delayed tayong late flights, meron tayong mga delayed na hindi pa sinasagot ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero isipin natin, mga kapatid, it is not a delay, mga kapatid. It is just the perfect timing of the Lord, mga kapatid. Isaiah chapter 60 verses 22 says, mga kapatid, sabay-sabay nga natin basahin, mga kapatid, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. Hallelujah. When the time is right, mga kapatid, He will make it happen, mga kapatid. Ano man, mga kapatid, ang iyong mga kapatid na nasa puso, mga kapatid, na iyong pinapanalangin, mga kapatid, it will happen when the time is right, mga kapatid. Hallelujah. God's message today, mga kapatid, is about trusting God's timing. Minsan, mga kapatid, medyo mahirap, di ba, mga kapatid, na nag-aantay, sobrang hirap na nag-aantay, mga kapatid. But God has commanded us to trust in His timing, mga kapatid. In life, mga kapatid, we are waiting for something. Meron tayong mga pangarap sa buhay, mga kapatid, dream to come pass. Meron din tayong mga kapatid, inaasahan na ang problema na malutas, mga kapatid. But when it's not happening as fast as we would like, mga kapatid, it is easy to get frustrated. Minsan nalulungkot tayo, mga kapatid, di ba? Pag, Lord, bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari sa aming buhay, mga kapatid? We get frustrated, mga kapatid. But we have to realize that the moment we pray, God established a set time to bring the promise to pass, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, when we pray, na-schedule na ni Lord kailan ang kasagutan ng kanyang panalangin, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil meron siyang kasagutan sa ating mga panalangin. Is it a yes? Or no? Or, ano pa po yung isa, mga kapatid? Wait. Yung challenge, mga kapatid, sa atin is yung wait, mga kapatid. Because if it's a yes, thank God. If it's a no, sometimes we get frustrated, mga kapatid. But there is another answer to the prayer, mga kapatid, that He added, which is to wait, mga kapatid. So it means, lahat ng kasagutan ng ating mga panalangin, mga kapatid, all we have to do is to wait, mga kapatid. It's just wait. Binigyan tayo ng Panginoon ng chance, mga kapatid, na tayo magtiwala sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. It may be today, pwedeng mamaya, paglabas natin dyan, mga kapatid. It may be tomorrow. It may be next year. It may be next 5 years. But we have to understand and we believe in the promise of the Lord that everything will happen in His appointed time, mga kapatid. When we understand, mga kapatid, that it will happen in appointed time, it takes all the pressures off, mga kapatid. Walang pressure, di ba, mga kapatid? Bahala na si Lord. Bahala na si Lord, mga kapatid. I would like to testify, mga kapatid, itong bagay na ito, mga kapatid. As you have known, mga kapatid, na ako nga po ay nag-take ng NCLEX na exam, mga kapatid. Sabi ko sa mga kawork ko, normal ba yung ganitong feeling? Minsan, nandun yung parang, yung pag-aaral ko, hindi ko masyadong binibigyan
bigyan ng oras, mga kapatid. Pero yun pala, mga kapatid, ay ang pagtanggal ng pressure sa sarili natin, mga kapatid. When we have prayed, mga kapatid, if the time is right, mga kapatid, God will give it to us, mga kapatid. We will not worry. We will be able to enjoy God's blessing in our life, knowing that the promise has already been scheduled, mga kapatid. Minsan kasi, hindi natin nai-enjoy yung buhay natin, kakaisip, paano ba yung solusyon sa problema na ito? Lord, yung pinagpipray ko, ang dami nating mga iniisip, mga kapatid, hindi na natin na-enjoy ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. But God has given us the promise that it has already been scheduled, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Minsan, tinuturuan lang tayo ng Panginoon na mag-antay, mga kapatid. Hallelujah. And here's where it takes faith, mga kapatid. It is the faith, sabi nga, di ba, kahit kabutil na pananampalataya, mahalaga yan sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Here's where it takes faith, mga kapatid. There are people in the Bible, mga kapatid. First, Abraham. Ilang years? He waited 25 years for the son that God had promised him. 25 years? Grabing tagal, no, mga kapatid? Si Moses naman, mga kapatid, he waited 40 years in the wilderness before leading the Israelites out of Egypt. Kaya ba natin mag-antay ng ganong katagal, mga kapatid? Kung ba tayo? Amen. David waited for 15 years before he became the king of Israel, mga kapatid. And Joseph waited 13 years in prison before becoming the second most powerful man in Egypt, mga kapatid, for 13 years. And Esther waited until the right moment to speak to the king and save her people from genocide, mga kapatid. So as what Habakkuk says, mga kapatid, sa ating pong binasa, it won't be 1 second late, mga kapatid. Not even a 1 second. Kung ikaw bukas, kailangan bibigyan ka ng Lord yung blessing, nakaschedule ka, schedule lang yan, mga kapatid. Kung ikaw ngayon, pwedeng si sister bukas, ang ating mga pinapanalangin sa Panginoon, mga kapatid, tutugunin niya ng Panginoon, mga kapatid, in His appointed time, mga kapatid. Sometimes we think, well, everybody's getting ahead of me. Like, minsan feeling natin, bakit si sister ganito? Bakit siya ganito? We always look for the people na medyo nauuna-una sa atin kahit paano. May mga promotion, bakit siya yung na-promote? Minsan may mga question tayong ganun, mga kapatid. But no, mga kapatid, we should not be discouraged and we should not be influenced by the pressure of this world, mga kapatid. Because yun yung minsan yung distraction sa atin, mga kapatid, sa ating buhay. Yung pressure na binibigay ng sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah. But your set time is coming. It is not going to be 1 second late. Kung sila nauna, praise the Lord, mga kapatid. We have to be happy for those people, mga kapatid. But we have to wait for our appointed time in our life, mga kapatid. But the good news is, God knows how to make up for what seems like lost time. Marunong naman palang bumawi ang Panginoon sa mga bagay na ating pinag-antay, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, hindi naman laging ang Lord magdadala sa atin from A, B, C. Siguro minsan nasa office ka, ganitong position ka. Then, babawi si Lord, mapopromote ka agad bilang supervisor. Di ba, mga kapatid? So, ganun, kumilos ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. If something is not happening on our own timetable, mga kapatid, we have to remind ourselves, God knows what He is doing. Pag feeling natin, mga kapatid, bakit Lord, hindi pa rin dumadating yung aking pinapanalangin, mga kapatid. But always think, God knows what He is doing, as Jeremiah chapter 29 verse 11 says, mga kapatid, basahin ulit natin, mga kapatid. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, mga kapatid. Napakagandang mga pangako ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. He knows everything. He knows the plans in every life that we have right now, mga kapatid. And if we are constantly trying to figure things out,
turn to God, mga